Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, palagi ko na lang problema sa aking mga laban ay ang aking mga manok ay palagi na lamang umigiri. Sa sparring ko naman, hindi ko naman sila ibinibitaw ng malayo, pero bakit gano'n na palagi pa rin silang gumigiri at yun ang kadalasang ikinatatalo ng aking mga nilalaban. Okay mga kasabong ha, bago ko sagutin yan, paki-like naman, paki-follow ang ating Facebook at saka YouTube pages para naman ganahan tayo palagi gumawa ng mga educational videos para sa Cutting Edge. Ngayon mga kasabong, para sagutin ang kanyang katanungan ay number 1 mga kasabong, pag ang inyong mga manok ay palagi na lamang gumigiri pag kayo ay naglalaman, ay number 1, bloodline related. No? Mapapansin ninyo, meron talagang mga linyada na sadyang medyo may kabaitan pag nakakita ng ibang manok. Kaya para sa akin nga, sa masterclass, lagi kong sinasabi sa kanila, ang hanapin yung mga manok na walang paliwanag, yung mga manok na galit sa kapwa manok. Pero pag nakakita kayo ng mga manok na pag ikinakahig, patay ang pulok, hindi masyado galit, kinakailangan paluin muna siya bago siya gumante, ay iwas-iwasan nyo ang kanyang mga klaseng linyada at yan ay napakalapit sa talo, no? Kasi isipin mo, kailangan pa nating galitin ng sobra para lamang pumasok sa isip niya na ang kaniyang pupuntahan ay labanan at patayan. Okay, pangalawa mga kasabong, for sure, there is something wrong with the moisture of the chicken na gumigiri. No? So, in my own experience mga kasabong, basta excessive ang moisture ng katawan ng inyong mga manok, most likely gigiri yan. Why? Kasi pagka matubig ang kanilang katawan, they are a bit sluggish, no? So pagka kayo, halimbawa, mga kasabong, painumin ko kayo napakaraming tubig, anong nararamdaman ninyo? So parang mahirap gumalaw, ganun din ang nararamdaman ng inyong mga manok pagka medyo waterlogged sila or matubig ang kanilang katawan. So adjust a little on the moisture side pagka ang inyong manok ay palagi na lamang gumigiri. At pangatlo mga kasabong, baka yan ay natututunan ng inyong manok sa inyong farm. Anong ibig sabihin ko? Baka naman ang inyong mga manok ay masyadong malapit ang cord, yung positioning ng cord. Halimbawa, ganito lang kalapit ang inyong dalawang manok doon sa cord area, nasasanay sila na malapit na yung manok sa kanila, hindi pa sila dapat pumalo o magalit. So, ang gawin ninyo mga kasabong, medyo paglayo-layuin ninyo ang distansya ng inyong mga manok sa inyong cord area. Karagdagan dyan mga kasabong, pagka nagpo-pointing na kayo, o di kaya nagpapahinga na kayo ng inyong mga manok, siguraduhin nyo na yung inyong mga 3x3 na pinaglalagyan ng mga nakalimber nyong manok, hindi rin magkakalapit. Kasi ang dami kong nakikita sa Facebook at saka mga YouTube videos, na pag sila ay nagpo-pointing na at nagpapahinga na ng mga manok, ganito lamang ang layo ng kanilang mga 3x3. Hindi yan pwede mga kasabong kasi masasanay nga sila na malapit na yung manok sa kanila, hindi pa sila papalo. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong ha, tuloy pa rin ang ating face-to-face masterclass. Meron tayo ngayong January 25 and 26 dito pa rin sa aking resort sa Lapu-Lapu City, Cebu. At para naman doon sa mga hindi makakarating sa face-to-face masterclass, andyan pa rin naman ang ating online masterclass, 12 hours of everything that you need to know, from breeding, rearing, conditioning, pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita, lahat ng kailangang malaman para maging lubos na kampiyon ay matututunan nyo sa masterclass. Cutting Edge, number 1.